Isang nakakabahalang balita ang lumutang mula kay Jake Fisher na nagsasabing posibleng wala na si Russell Westbrook sa NBA sa susunod na season. Ayon sa kanya, tanging Sacramento Kings na lamang ang nakikitang posibleng destinasyon ni Russ kung mananatili pa siya sa liga. Para sa isang dating MVP at Hall of Fame caliber guard, ito ay indikasyon kung gaano kababa na ang market value niya sa kasalukuyan. Matapos ang isang taon kasama ang Denver Nuggets, malinaw na nahirapan si Westbrook makahanap ng pwesto sa rotation. Sa regular season, nagtala siya ng 10.4 points, 4.1 rebounds at 4.7 assist kada laro, ngunit may shooting percentage na 43% mula sa field at 27% mula sa 3-point range. Bagamat may ilang sandali na nagbigay siya ng energy at hustle off the bench, naging problema pa rin ang kanyang inconsistent shooting at ball-dominant style na hindi akma sa system ng Nuggets na nakasentro kay Nikola Jokic at Jamal Murray. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-aatubili ang ibang teams na kunin siya. Karamihan sa mga contenders ngayon ay nakadepende sa spacing at efficient guards, samantalang ang mga rebuilding teams naman ay nakatutok sa development ng kanilang young core. Dahil dito, kakaunti na lamang ang posibleng maging options para kay Russ. Bukod sa Sacramento Kings, maaaring pag-isipan siya ng Chicago Bulls, Miami Heat o Brooklyn Nets bilang veteran spark plug sa bench, ngunit kakailanganin niyang tanggapin ang mas maliit na papel kumpara sa nakasanayan niya bilang superstar. Gayunpaman, hindi matatawaran ang mga naiambag ni Westbrook sa NBA. Siya ay 2017 NBA MVP, 9-time All-Star, at ang kauna-unahang manlalaro na nag-average ng triple-double sa 4 na magkakaibang season. Kilala siya sa kanyang walang sawang hustle, competitiveness, at pagiging inspirasyon sa maraming kabataan. Ngunit ngayon, nasa yugto na siya ng career kung saan kailangang yakapin ang pagiging role player upang manatiling relevant sa liga. Kung pipiliin ng Sacramento Kings na bigyan siya ng pagkakataon, maaari pa rin niyang maipakita ang halaga niya bilang emotional leader at energizer mula sa bench. Ngunit kung wala nang kumuha sa kanya, maaaring ito na ang huling kabanata sa makulay na karera ni Russell Westbrook sa NBA. Samantala, matapos piliin ng Los Angeles Lakers si Dalton Knecht bilang ika-17 overall pick noong 2024 NBA Draft, marami ang umasa na magiging malaking tulong ang 6'6" wing player lalo na sa opensa. Sa kanyang unang mga laro bilang rookie, ipinakita ni Knecht ang potensyal bilang isa sa mga maaasahang shooter ng koponan. Ngunit mabilis itong bumagsak matapos siyang maisama sa isang trade papuntang Charlotte na kalaunan ay na-rescind. Simula noon, naging mahirap para sa kanya ang makakuha ng consistent na minuto sa rotation, dahilan kung bakit nananatili siyang kandidato para sa posibleng trade habang patuloy na hinuhubog ng Lakers ang championship core sa paligid ni Luka Doncic. Isang malaking factor din ang kanyang edad. Sa edad na 24 at matapos maglaro ng 5 taon sa kolehiyo, hindi na siya maituturing na developmental project tulad ng ibang mas batang rookies. Sa halip, inaasahan na agad ang kanyang kontribusyon. Ngunit ang naging performance niya sa nakaraang Summer League ay lalong nagpalala ng sitwasyon. Sa 6 na laro, bumagsak ang kanyang shooting sa 23.7% mula sa 3-point range, nagkaroon ng negatibong assist-to-turnover ratio at madalas na nahuhuli sa depensa. Dahil dito, mas lalong dumami ang agam-agam kung kaya ba niyang makipagsabayan sa mataas na level ng laro sa NBA. Bagamat nananatiling malinaw na may kakayahan si Knecht bilang floor spacer at shooter, kulang siya sa iba pang aspeto na kailangan ng isang contender gaya ng Lakers. Ang kanyang decision making, ball movement at lalo na ang depensa ay nananatiling malaking butas sa kanyang laro. Sa katunayan, ayon kay Sam Vecini ng The Athletic, bumagsak na ang trade value ni Knecht sa katumbas ng 2 second-round picks lamang, malayo sa inaasahang halaga para sa isang dating first-round selection. Ngayon, mas lalong tumitindi ang pressure para kay Knecht. Pumasok sa roster sina Marcus Smart at Jake LaRavia na parehong kayang magbigay ng depensa at versatility. Kung hindi makakapagpakita ng malaking improvement si Knecht, posibleng tuluyan siyang mawalan ng pwesto sa rotation at maikonsidera na bilang draft bust. Habang nakatutok ang Lakers sa mabilis na pagbubuo ng championship caliber team sa ilalim ni Luka Doncic, malinaw na limitado ang pasensya ng front office pagdating sa mga manlalarong hindi agad makapag-ambag. Para kay Dalton Knecht, ang darating na season ay isang make or break moment. Kung hindi siya makabawi ngayon, maaaring tuluyan ng mabaon ang kanyang pangalan sa listahan ng mga nabigong first round picks ng prangkisa. Samantala, sa isang ulat ng LA Sports Hub, sinabi ni Samuel Bulan na si Andrew Wiggins ang dapat na maging top trade target ng Los Angeles Lakers. Ayon sa kanya, si Wiggins ay agad na magiging pinakamahusay na perimeter defender ng koponan, handang harapin ang pinakamahirap na defensive assignments gabi-gabi. Bukod dito, dala niya ang 3-and-D skill set na matagal nang hinahanap ng Lakers sa wing position. Pero higit pa doon, kaya rin niyang gumawa ng sarili niyang opensa at magtrabaho ng may bola sa kamay, bagay na bihirang makuha sa isang tipikal na 3-and-D player. Samantala, sa panig ng Miami Heat, malinaw na hindi sila ganap na invested kay Wiggins. Kahit naging bahagi siya ng trade package matapos ang Jimmy Butler deal, wala pa ring malinaw na
long-term plan ang Heat para sa kanya. Dahil dito, bukas sila na ilagay siya sa trade block kapalit ng mas maraming assets, draft picks, or salary flexibility na makakatulong sa kanilang mag-retool sa darating na seasons. May mock trade pa nga na lumabas kung saan posibleng makuha ng Lakers si Wiggins kapalit ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at 2 future first round picks. Kung makukuha nga siya ng Lakers, magiging malaking dagdag si Wiggins para sa depensa ng koponan, lalo na sa pagbabantay sa mga elite scorers ng West. Bukod sa depensa, makakatulong din ang kanyang kakayahan sa pag-shoot mula sa labas at may karanasan siyang maglaro sa championship level, dating Rookie of the Year, All-Star at NBA Champion. Noong nakaraang season, nag-average si Wiggins ng solidong mga numero, 18 points, 4.5 rebounds at 2.6 assists per game habang may shooting splits na 44.8% sa field at 37.4% mula sa 3. Sa kanyang 17-game stint kasama ang Miami, lalo pang gumanda ang kanyang produksyon na may average na 19 points, 4.2 rebounds at 3.3 assists. Malinaw na kahit saan siya ilagay, nananatili siyang valuable contributor sa opensa at depensa. Sa huli, kung magtatagumpay ang Lakers na makuha si Andrew Wiggins, madadagdagan sila ng isang two-way wing na may championship pedigree at handang gawin ang dirty work sa depensa. Isang piraso na maaaring magdala ng mas balanseng laro para sa purple and gold. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat bang ituloy ng Lakers ang pagkuha kay Wiggins?